Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya. Wagas at tapat kung tumupad at gumanap. Walang kapantay ang wagas niyang pagmamahal. Walang kamatayan magpakailanman. Halina, halina, halina kayo. Tuwiran niyong namnamin yaong kanyang pagmamahal at patuloy niyong damhin sa inyong kalooban. Mapapatotohanan niyong sa inyong buhay. Kumikilos siyang walang humpay. Walang malayo na di mapapalapit, walang malapit na hindi malalayo. Kapag niloob ng Ama at ginusto niya, walang imposible sa Kanya. Kapag tinanggap naman ng mga anak niya ang paghahari niya at pinangunahan sila, wala namang hindi magtatamasa ng tunay niyang grasya, na kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, katatagan, tapang ng kalooban, na tunay at pawang katotohanan sa Kanya lamang makakamtan. Ang may pandinig, muli nakarinig. Kaya't yamang walang imposible sama, nagagawa niyang pagsamahin ng mga anak niya. Napagtitiyap-tiyap niya, napapanagpo niya, malalayo man ang dako nila at di magkakilala. Sa pagkilos niya ay wala ngang imposible, kaya't welcome sa anak niyang mula sa Amerika. Buhay ba ang Ama? Isa siya sa lingkod na turingan na doon ay gumugusalo, gumaganap upang ipagpatuloy nila na ipakilala at ipahayag ang Diyos Ama sa lahat. Muli sumainyo ang kapayapaan. Kapatid na Eva Silo-Silo. Magandang umaga sa inyong lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napuyat ba kayo mga nagmisyon? Bagamat matrapik, kayo ba'y nanlambot? Kayo ba'y hindi napatag? Ang sarap ng tulog, ano? Kahit ilang oras lamang. Ganyan ang buhay. Kung saan ka dako dadalhin ng Ama, kapag tinupad mong may galak at puso mo ay may pagmamahal, walang traffic, patag pa rin. Sapagkat ang pagkaantala sa biyahe ay hindi ito pamamaraan para sumuko ka at hindi rin ito daan para maghalit ka, kundi ito'y pamamaraan ng Ama para subukan ka kung hanggang saan magtitimpi ka. Buhay ba ang Diyos? Iba't ibang kaparaanan, iba't ibang pamamaraan ng Ama ang ginagawa niya sa mga anak niya upang subukan kung hanggang saan ba sila. Kung hanggang saan makapagtitimpi, makapagpaparaya, makapagpapakumbaba, magbibigay, magmamahal, magpapatawad. At nang dahil tao ka lamang, hindi mo kayang lahat ito. Ibinigay ang Espiritu Santo upang siyang magpabigay totoo, magulat ng totoo, magbahagi ng dapat makatupad ay gaganap na mula sa Ama ang lahat. Buhay ba ang Ama? At ang tumutupad at gumaganap hindi ganang Kanya, kundi ganang kalooban ng Ama na kapag pinaghari ay siya, tunay na walang kanakanaka. Walang masasabing kay hirap, nakakabagot, nakakainip, kundi lahat ang sasabihin nila ay kay sarap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya lamang nahihirapan ng tao sa isip niya yun. Mahirap. Ngunit sa isip mo, pagaanin mo, gagaan. Paano? Halimbawa, ayaw ng puso mo. Labag din sa kalooban mo. Labag din sa isip mo, sadyang mahirap.
sadyang kahirap, sadyang kaibigat, sadyang mabigat. Ngunit kapag sa puso mo, magaan mong dinadala, sa isip mo, magaan mong sinusunod, tunay na magaan ang lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, napatotohanan nyo na ba na ang tunay na kagalingan, kasiglahat, kalakasan ay sa salitang banal na nagmumula ang liwanag at mabubuhay ang pangunawa kapag ang Diyos na dakila ang tinanggap dito sa lupa ng mga anak niyang sa Kanya ay pinagpalang mabuhay, makakita, makarinig, makanamnam, makadama, makapagsalita. Kaya't kung lahat na ito ay pakinabang niyong kinamtan sa Ama, kayo rin ang magsasabing, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mahirap maghabi ng salita. Madaling maghaka-haka ang isip. Ngunit paano yung banal na salita? Paano mo yung hahabiin at hakain? Hindi mo kayang hakain lamang yan. Sapagkat kung bilang pagkatao, walang power, sabi nga ng tao. Walang kapangyarihan. Kahit gaano mo man bigkasin, araw-araw mong sambitin. Kung di lolobin ng Ama at di siyang pinagmulan, walang saysay. Kaya ang nais niya, banal na Espiritu, kasamahin ninyo, makitungo kayo, lubos na tanggapin tao, ang di nyo nakikita, may magagawa sa lahat ng anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, mga mahal, inyong pakinggan ang mula kay Juan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit, darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa akin para sa Kanya. At sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo, nadadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Sapagkat iniibig na nga kayo, kaya ang pamula sa Diyos ay mula sa Anak. At ang mula sa Anak ay mula sa Ama. At ang inulat sa lupa ay mula sa Ama at Anak. Kaya't kung tao'y nagtiwala, may magagawa ang Amang dakila. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na darating at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus. Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakadya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. May sinabi bang hindi natupad ang Kristo sa mga alagad? May sinambit bang hindi pinatupad? Kung ano ang tinurang magkakawatak-watak, naganap nga ang nagkawatak-watak ang mga alagad. Sapagkat, nang dumatal na ang takda, na isuko na, at maganap na ang katubusan, ay ihanda na para tuparin na
Anong naganap kay Judas? Anong nangyari kay Pedro? Nasaan ang iba? Subalit, pagkatapos niyon, ng kaganapang iyon, nagkapanapanag po sa isang dako at doon sa silid na iyon, doon muling nagpakita. Narinig mo na ba ang katagang inulat noon at inuulat pa rin magpahanggang ngayon? Ang anak ng Diyos ay bumaba at ang pinagmulan ay ang amang dakila. Gayon pala, pag nilayan kung ano ang kalooban ng Ama, bakit binigay ang anak para sa lahat? Kilala mo ba ang tagapagligtas mo? Nagtitiwala ka bang may magagawa sa iyo? Kung ang patay ay nabubuhay, ikaw pa kayang buhayang hindi buhayin upang makinabang ka habang ikay nabubuhay? Buhayin ang pag-asa, buhayin ang ligaya, buhayin ang galak, buhayin ang kagandahang loob na namatay dahil sa maraming dinanas sa buhay. Mga minamahal, patuloy na walang mali, walang humpay na nilalagak ng Ama ang banal na salita sa kanyang mga anak dito sa lupa. Patuloy na gumagamit ang Ama sa kanyang mga anak upang ihayag ang mabuting balita. Patuloy na kumukuha at nagmamasid ang Ama sa mga anak niyang marapat gamitin at tumatalima. Patuloy na tinatatakan ang Kanya at patuloy na makikita ng Ama kung sinong totoo sa bawat isa. Isa ba kayo sa nagpapakatotoo? Magalak magpuri kayo. Patuloy niyong mararamdaman kung ano ang pagmamahal ng Ama at patuloy niyang ipakikita. Sa pangalan ng Kristo, dumulog ka't manambit ang tapat. Isuko mong kababaang loob mo na ibigay ang katotohanan at tatanggap ka ng grasyang mula sa pagpapala niyang makinig ka anak at kita'y diringgin. Sumunod ka at tumalima, ako sa iyo'y tutupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga ng Kristo, ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis na ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Kaya naman, wala na kayong nakita isamang Hesukristo nagkatawang taon na muli, di ba ga? Maraming Jesus na pangalan ngayon, sapagkat noong unang panahon, pinapangalan ng Jesus ang mga anak nila, ng mga matatanda. Ngayon ba may nagpapangalan pang Jesus? Iba na ang mga pangalan ngayon, mga sikat na pangalan ng artista. Buhay ba ang Ama? Mga sikat na pangalan ng basketballista. Mga sikat na pangalan ng mga tanyag na tao. Kaya naman ang pangarap ng anak at ang pangarap ng ina, puro sumikat. Buhay ba ang Ama? Ngunit, hindi nila mapangarap na pasikatin at paunlarin ang pananampalataya. At di nila niloloob na sumikat ay Diyos Ama, kundi ang pinasisikat ang pangalan ng tao. Mga mahal, anak ka ba ng Ama? Nais mo siyang itanyag at itanghal sa kapwa mo? Malulugod siya. Sapagkat siyang pangunahing marapat makilala ng sinuman at habang kinikilala siya, siya ang magbibigay galak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano ang tao ay Ama ang bumuhay, ang Ama rin ang magbibigay ng lahat ng kaparaanan. May sakit ka ba? Hintayin mo pamamaraan ng Ama. May problema ka ba? Hintayin mo paraan niya. Manalig ka, umasa ka, magtiwala ka. Yung buhay, hindi patay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat
Ang Ama ay Diyos ng mga buhay at hindi Diyos ng mga patay. Kaya't kung buhay ang pananalig at pananampalataya, mabubuhay din sa iyo ang pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ikailang taon ng anibersaryo ng gawain ito nang masimulan mo ang awiting sa ikapitong taon. Yan, sa ikapitong taon ng simula ng awitin. Ulitin nga natin. Sige nga, kantahin nga ninyo. Mabuhay, ising mabuhay. Nang marinig ko po ito, ang sabi ko, Ama, ayaw kong itanghal ang aking pangalan, sapagkat ikaw ang aking tinatanghal. Ngunit kung ito'y kalooban mo para mabuhay ang pananampalataya ng tao, at magising sa katotohanan na ang gawain mong ito'y ikaw ang pumapatnubay, gumagabay at bumalangkas, pagharian mo na maiusad ng taon ang gawain ito. Ngayon, anong inaawit? Sa ika-14 na taon, buhay ang Ama. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat niloob ng Ama na umusad ng umusad, nababago ang petsa, ang taon na binibilang ay ikapito na muli. Sa makatwid, ang Ama ang nagpapausad ng panahon, ang nagpapabago ng panahon, ang bumabalangkas ng gawang mabuti, ang nagtitindig ng gawang mabuti, ang pumapatnubay sa gawang mabuti. Bakit hindi mo siya pagtiwalaan? Bakit hindi mo siya paniwalaan? Bakit hindi mo siya tanggapin? Upang kung anong nagupo sa iyo'y itindig kang muli. Upang kung ano ang nawala sa iyo ay maibalik niyang muli. Upang kung ano ang kahinaan mo'y mapalakas niya. Upang kung papaano mo siya kinikilala at tinatanghal, patuloy niya namang pakikilala sa iyo kung sino siyang tinatanghal ng iyong buhay. Buhay ba nga, Ama? Sapagkat yaon ang nais niya, ang makilala siya. Yaon ang layo niya, ang madama siya. Yaon ang mithiin niya, ang patuloy na sumamba, yaong mga anak niyang sa lupa ay binuhay niya. Yaon nga ang mithiin pagnanasat layon niya, ang mga anak niya ay magpakatotoo sa kanya. Kaya naman habang inilulunsad mo ang kabutihan at kabanalan niya, patnubay niya ay sa iyo. Gayon ba ang layon niyo? Ang ilunsad niyo, ang diin nyo, at ang Ama ang sa inyo, na patuloy ipangalandakan, ipaghari sa inyong buhay. Gagawin niya ang marapat. Tutop din niya ang dapat. Pakatandaan nyo, habang may hininga, may pag-asa. Huwag kang mawalan, anak niyang may sakit, umasa ka sa kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang matakot sa tuwina, pagkat hindi kanya ang takot at kawalan ng pag-asa. Ikaw ba ay nawala ng kabuhayan? Hindi mo ba ginawa ang kalokohan at ito'y nakamtan mo sa mabuti pa ring kaparaanan, ngunit di mo ginusto at niloob na magkaganyan? Ito'y sinadya o ito'y niloob na maganap sa buhay mo para dalisayin ka, para makita ng Ama kung tapat ka pa rin magtitiwala at mananalig sa Kanya. Kung tunay mo siyang kilala, sa hindi mo namamalayan, muli nakakaasa ka at umaasa kang hinahango ka niya.
Buhay ba ang Ama? Nililibak ka ba ng kapwa mo? Ngunit patuloy na lumalaban ka. Ang ginagawa mo ay mabuti at ikabubuti ng bawat isa. Maliwanag ang tinuran. Kung susunod ka sa akin at ako'y susundin, kailan may di kita pababayaan, ika'y aking pangangalagaan. Gayon pala, kay inam ng pangako, kay ganda ng sinabi, bakit hindi tanggapin nang di kayo nababahala, natatakot sa bawat araw? Na bakit ako'y may sakit? Bakit ako'y nagkukulang sa pamumuhay? Bakit ako'y maraming dinadala? Bakit ako'y maraming sinusuong? Alamin ninyo ang katotohanan, makalalaya kayo sa pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Nalilito ka ba? Nagugulumihanan ka ba? Bakit? Di ba sumasamba ka? Di ba nananalangin ka? Di ba tumatawag ka sa Ama? Anong dahilan? Ba't ka nababahala? Ba't ka natitigatig? Bakit ka nalilito? Ba't ka nagugulumihanan? Ba't di ka mapatag? Ano ka ba naman? Anak ka ba niya? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Puso nyo'y tanggapin ay amang tuwiran. Papayapain niya lubos inyong kaisipan. Pagarian kayo, mga minamahal. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sapagkat maliwanag ang salita, humiling kayo kung ano ang gusto ninyong hilingin sa aking pangalan, at kayo ay pagbibigyan. Ginawa mo ba ang tama? Nagnasa ka ba sa tama? Minithi mo ba'y tama? Nagbigay ka ba sa tama na pamamaraan sa iyong kapwa? Ano ang sa'yo'y nawala? At sino ang gaganti sa lahat ng ito? Walang dilitiba, kundi Diyos na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang dakong ito'y pampapalakas ng inyong loob, pagpapasigla ng inyong loob, pagpapapatag ng inyong isip, pagpapayapa ng inyong kaisipan, pagpapalakas ng inyong katawan, pagpapabuhay at buhay na dapat niyong kamtan sa pananampalataya, pagbuhay sa inyong pananalig, pagbuhay sa inyong pag-asang namamatay, pagbuhay sa lahat ng dapat mabuhay, anuman ang patay sa inyong buong katawan, na nararamdaman nyo'y sakit diyan, sakit doon. Ama ang bubuhay, huwag kayong matigatig, mabahala at matakot, sapagkat ang lahat ay kaya niyang buhayin. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Manapa, matakot magkasala, upang sa pagkatakot sa pagkakasala, kung ano ang may patay na bahagi ng katawan mo, sa takot mo magkasala, buhayin ng Ama, dahil siya kinikilala at tinatanggap mo sa tuwina. Doon di mo namamalayan, buhay na pala ang kinatatakutan mong patay sa bahagi ng katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga't sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan,
Subalit, ito'y magiging kagalakan. Ano yung pagtukoy na yaon? Yung kanyang muling pagkabuhay. Kaya, buhay na ba ang Diyos sa puso nyo? Buhay na ba ang Kristo sa inyo? Oh, maliwanag ang sinabi niya. Maliwanag na maliwanag, walang pagkakamali. Matitigib kayo ng kagalakan. O ba't kayo nababahala? Ba't kayo nalulumbay? Ba't kayo nagagalit? Ba't kayo napupot? Ba't kayo nalulungkot? Bakit? Sino ang nasa puso nyo? Damhin nyo nga ito. Hingang malalim. Manalig kayo ng buhay. Yung pinaka-imposible, isipin nyo na yung pinaka-imposible sa buhay nyo na mahirap mangyari. Isipin na ninyo na para sa inyo imposible. Ngunit ang puso ninyo'y nasa Ama at Ama'y nandiriyan. Tingnan ninyo, kung di niya pakita, walang mahirap sa Kanya. Lahat na pagagaan, na padadali niya kapag ginusto ng Kanyang kapangyarihan. Buhay ba ang Diyos? Isipin nyo na, pakaisipin nyo na, sulong bilang mananampalatayang tapat at totoo, pakaisipin nyo na ang mahirap mangyari para sa inyo. Ngunit, manalig kayo sa Ama'y madali at napaka-imposible na gagawin niya. Posible sa Kanya, sa inyo, imposible. Buhay ba ang Ama? Sa oras na ito, itanim nyo lamang sa puso nyo kung ano ang mga binabahagi sa inyo at pandaman nyo'y buhayin siya. Sulong, tao, kung gusto mo siyang subukan, itanim mo sa isip mo, ikintal mo sa isip mo ang mga banal na aral niya. Isipin mo na ngayon na napakahirap niyang ibigay sa iyo. Ngunit dahil totoo ka sa Kanya, kaya niyang pag-aaning ibigay sa iyo. Pakaisipin mo na ngayon. At kung di ka nag-aalinlangan at tapat ka, maghintay ka. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, malubos ang kasiyahan, katapatay, inyong kamtan. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Kaya nga't kumisan, ang taong mananampalataya, kinukutya ng kapwa nila, ngunit sa matatag at matibay niyang pananalig sama, ito'y baliwala lamang sa kanya. Bandang huli ang kumutya't humamak, napahiya siya. Gusto niyo bang maganap sa buhay niyo ang gayon? Ang mga humahamak sa inyo'y mapahiya bandang huli? Matigib kayo ng pananalig na tapat at makatotohanan. At pakikita ng Ama, yamang siyang tinanggap nyo at kinilala ng puso nyo at tinanggap nyo ang totoo sa buhay nyo, may magagawa siya sa buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama, sapagkat wala ngang nauna na di mahuhuli, at ang nahuli ay siyang mauuna. Ang bawat bagay na may buhay sa Ama nagmula, kaya't manalig ka. Ang bagay na may buhay ay naibigay niya sa lupa. Ang bagay na kailangan mo, imposible man, makakamit mo rin ito. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat, totoo at buhay ang Diyos, di ba ganun talaga siya kumilos? Tama po ba? Kung wala nga namang mangyayari, paano mapapakita ng Ama ang kanyang kahiwagaan? Kung wala nga namang magaganap muna sa buhay mo, paano niyang makikitang may gagawin siya sa'yo? Kung wala nga munang magtitiwala sa kanya, paano ang patotoong buhay siya? Kaya, may kapwa ka ba na nagtitiwala sa Ama, ngunit ikaw hindi mo magawang magtiwala? Huwag kang magtaka kung ba't ikaw di pinagbibigyan at yung kapwa mo'y halos matuwa. Araw-araw, masaya, nagsusumigaw, wala namang pera sa palagay mo, pero maligaya.
sapagkat ang nagpapaligaya sa kanya ay ang galak na mula sa Ama. Buhay ba nga, Ama? Buhay ba nga, Ama? At siya ang pawang katotohanan, nang dahil naman patuloy na nagtitiwala, patuloy na masaya, patuloy na maligaya, patuloy na umasa, ang imposible sa buhay nila, nakakamtan nga ng bawat anak na tapat na kumilala sa Ama. Gusto niyong mangyari sa buhay niyo yon? Gawin niyo ang kalooban niya, ang maghari sa buhay niyo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Mahirap yan na po, Kunching. Hindi mahirap. Madali lang. Mahirap isipin. Gawin mo, wag mo isipin. Madali yan, tutuparin. Buhay ba ang Diyos? Isa lang po ang binabalik ngayon ng Espiritu na ihahayag ko sa inyo upang mapatotohanan ng Ama kapag nagtiwala ka, may magagawa siya. Nung unang araw ko po, ayaw kong tamanggap, ayaw kong maglingkod. Ang katwiran ko, paano kung gagawin yun? Ano ang gagawin ko? Wala nga akong alam eh. Hindi ko nga po nakikita yung nangungusap, kaya hindi ko mapagtiwalaan yung dumaratal sa aking isip eh. Wala pa akong patotoo. Subalit, nang pinakita ang katotohanan, nagkatakot po ako. Kayo ba wala bang hiwagang ginagawa sa buhay niyo? Ba't di kayo natatakot? Ano po iyon? Yung hiwaga na yun. Yaong sinabi niyang, tumalima ka. Tumalima ka. Sumunod ka. At ibuka mo ang bibig mo. Babalong ang salita ko, sisibol na totoo, araw-araw mambigkasin ito, di katitigangan ako, hambing sa balong malalim na pumapaibabaw at salok ka lamang ng salok diyan. Ano po ngayon? Ang palagay niyo? Araw-araw narito kayo. Yung mga naririto, pare-parehas ba ang istorya ng kwento? Ang pahayag? Kaya kapag gusto mong kilalanin ng Ama at gusto mong matutunan ng salita niya, mananabik ka, aasamin mo, sapagkat araw-araw sariwa ang handog niya, presko na dulot sa katawan mo. Unahin mo yaong gumusto nito at makikita mo kung anong dulot sa sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya doon na ngayon matutupad yung salitang, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maraming para ng Ama. Wala po kasi kaming pamasahe, wala po kasi kaming pera, wala po kasi kaming sasakyan, malayo po kasi kami. Ang Ama kahit siyang dako, naroroon siya. Kung di ka makapakinig dito at wala kang salapi, alam niya yaon. Kung di ka makatungo rito at wala kang sasakyan, alam niya yaon. Kung di ka makaparito at wala kang gagastusin, alam niya yaon. Kung di ka makaparito at tinatamad ka, alam niya yaon. Kung di ka makaparito at marami kang dahilan, alam niya yaon. Kung di ka makaparito at marami kang gusto na marating at maabot, ayaw mo ito, alam niya yaon. Ngayon, kung tapat ka naman kaya di makaparito, tunay na totoo ang dahilan at katwiran mo, sa puso mo'y huwag mo siyang iwawalay. Damhin mo siya, pakinggan mo siya, at patutotohanan niya kahit saan naroroon siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit pakatandaan nyo, kung ano laman ang puso mo, siyang adikain ang isip mo. Kung anong laman ang isip mo, siyang nararamdaman ang puso mo. Kaya't kung hindi ang Ama ang nalalaman ng puso mo at hindi salita niya ang nilalaman ito,
paano mo masasabing sumasa inyo siya? Kaya ang wika niya, mahihirapan kayo mga anak ko na magawa nyo ang layon ko at matupad ang nasa ko kung hindi nyo tatanggapin yaong sa puso nyo'y ako at sa isip nyo man din mga banal na aral ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kahit tiyanda ko, malayo-layo man sa iyo, huwag mo suriin yung kapwa mo. Kung di ka makarating dito, makinig ka sa iba. Pulutin mo yung mabuti, iwaksi mo yung hindi tama, para sa iyo'y mali. Buhay ba nga, ma? Sa hindi lingkod, kapahintulutan niyaon. Ngunit kung lingkod ka't makikisa ka sa katwiran ng hindi naglilingkod, ay pwede pala yun. Eh, ba't naglingkod ka pa? Ba't napabilang ka pa sa mga lingkod? Dapat di ka nakabilang. Tama ba? Sa makatwid, lingkod ka, ibagampanin mo para sa hindi naglilingkod. Tagasunod ka, ginagampanan mo kaysa sa naglilingkod. Ngunit lahat ay anak ng Ama, may karapatan para sa Kanya, ngunit iba't iba lamang ang gampanin ng bawat isa. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Mula noon, ngayon at kailanman, inyong pagnilayan ang aking tinuturan. Sa panahon ng Kristo, marami nang nilalang, ngunit bakit hindi lahat ay nahirang? Sa panahon ngayon, higit na marami ang nilalang, laksana ang bilang. Bakit hindi nga lahat ay tinaguri ang mga hinirang? Sa panahon na daratal pa, paano kung ang isip ninyo ay di mababago? Kung sa mga lumalaking mga bata, doon pa ba makapaghahari? Samantalang iba na ang kanilang diwa? Pakatotoo, magnilay kayo. Sagipin ninyo ang mga lumalaking batang nawawalay na at di na makita, magunit at maalala ang kung sino ang Ama. Kung di nyo iulat at imumulat sa kanila, paano na kaya sila? Sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo mismo ang nakasasaksit, nagninilay dapat kayo. Ano ba ang kapanahunan nyo? At ang kapanahunan ngayon ng tao na mga batang sumisibol pa lamang, ano na ngayon ang inyong palagay? Kung kayo minulat na ng ama nyo't ina, ay naliligaw pa't nagkakasala, ano pa kaya kung ang mga lumalaking ito na di maimulat na totoo? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Ang wika nga ng Panginoon ay, noon, pag isinilang ang bata halos isang buwan nakapikit. Ngayon, pag sinilang ang bata, nakadila. Ganyan-ganyan ang mata. Kasabay ng, uha! Kay bilis gustong makita ang mundo, no? Magnilay kayo. Magbulay kayo sa tinuran ko tao. Ganang si Constancia, di bati dito. Ganang saksi ako, yan ang tinuran ko. Kayo mismo'y magpapatotoo, magmasid kayo sa sinisilang na sanggol sa ngayon. At balikan nyo sa inyong mga magulang kung totoo tinuran ko. At do'y masasabi nyo, di katang isip ang binikas ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking ama at ama nila, maliwanag ang katotohanan, ang lumipas ay batid mo, ang kasalukuyan ay nababatid mo, at ang panghinaharap ay saksi ka pa rin, nag-uulat ng marapat.
sapagkat nakikita mo na bago pa maganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mula sa awit, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang nagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan, tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao. Sa lahat ng bansay namamahala, siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng trumpetang malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob, puri ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Nagmula sa tronong banal at dakila, sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Buhay ba ang Ama? Mula sa lahi ni Abraham, naganap ang 12 lipi. Ngayon, kung saan-saan na napatapon na bansa. Ngunit, naganap din ang tinuran. Pangangalat ko kayo sa buong lupain. Subalit ang tapat sa akin, aking patnubayan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sinong tao ang masasabi niya ang gagawin ng Diyos? Wala, di po ba? Ang makapagsasabi lang ng gagawin ng Diyos, ang Espiritu niya, di po ba? Ngayon, paano mo masasabi yun? Paano masasabi yun ng Espiritu? Sino gagamitin niya? Hayop, halaman, isda? Hindi. May bibig man ang isda, hindi makapangungusap. Ang halaman ay walang bibig, hindi magsasalita. Ang hayop may bibig at may tinig nga sila, ngunit di makapangungusap ng maliwanag at mabuti tulad ng taong nilikha. Kaya't sa tao gagamit, ikaw ba anak ng Ama? Gusto mong paggamit sa Kanya? Aba, magalak at magpuri kung yan ang iyong nasa. Sapagkat mapapatotohanan ng Ama, buhay siya tuwi na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos habang pauwi kami kahapon na matulog, magising sa traffic. Sabi ko, Diyos ko, tama ko. Maraming salamat po. At hindi po nang paparoon doon kami na traffic, kundi nang pauwi na, tapos na ang misyon. Sapagkat kung papunta roon, baka umuwi kami, ay wala na ring tao kaming abutan. Dahil sa pagkainit, o kung may natira man, kami makauwi ng ano kayang oras. Ano po? Hindi na masaya. Dahil sigurado hindi magbabata ng ganong katagal yung mga tao. Lalo na ang hinihintay ay hindi nila kilala. Lalo na yung hinihintay, hindi nila alam kung anong magaganap sa kanila. Ngunit kapag alam mo ang magaganap sa iyo sa hinihintay mo, magbabata ka, di ba? Isang kwentong alam ninyo, ngunit may tinutukoy akong ibig sabihin sa inyo. Yamang kilala niyong hinihintay at binabatan niyong makilala. Aba, hindi ba dapat patuloy niyong hintayin na mapagharian kayo? Sinong dapat niyong mapagharian? Wala.
ang Ama ang dapat na sa inyo ay maghari. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo. Aba anak, welcome ng Ama. Dumating ka na rin pala. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Mga kaps, mababait kayo ano? Di ba? Dahil mababait kayo wag na kayong tumatabi sa pasyente, kaya ano? Tabihan nyo na lang yung mga matatandang uugod-ugod. Ano? Pwede ba? Kasi mahirap yung isip ng tao pag may sinasabi ako, siguradong may alam ako pag wala ako sinasabi, wala akong alam. Buhay ba ang Diyos? Para hindi nadidimla ng isip, para hindi nadudumihan ng isip, para hindi nagkakamali ang isip. Ang may isip umiwas sa walang isip. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Pero kung sasama ka sa may isip, sigurado ikaw na walang isip, magkakaisip. Pag sumama ka sa maliwanag, sigurado ikaw na nasa dilim, liliwanag. Kapag ginusto mong sumama, at kung ano nakikita mo, siyang gusto mong halimbawa at gustong tularan mo. Ngunit, kung wala kang isip, sasama ka sa walang isip, sigurado parehas kayong bulo ang sasapitin dahil walang isip. Dilim ang sasapitin dahil wala kayong isip. Ngunit kapag nag-akayan kayo, ang walang isip, inakay ng may isip, at sumunod ang walang isip, nagkaisip. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, baka naman ang naging isip masama, lalo pang sumama. Mabuti pang walang isip. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang gawain ito'y particular na binigay ng Diyos. Pangkabanalan. Ano? Hindi ito pangsanlibutan. Pangkabanalan. Kaya ang lahat ng tutungo rito, ang gusto ng Ama, bumanal. Paano kang babanal? Kung laging ang isip mo'y bulo, masama, maraming iniisip, hindi ka babanal. Hindi naman po ako nagpapakabanal, kaya ako nagpupunta dyan. Ano gusto mo? Magpakasama. Aba, sayang naman. Baka matulad ka dun sa Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo. Umalis ka sa aking harapan. Kailan may di kita kilala at di mo ako nakilala. Sapagkat di mo ginagawa ang gusto ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang paglilingkod, hindi sa uniforme lang yan. Ang paglilingkod ay hindi sa salita. Ang paglilingkod ay sa gawa at sa puso nagmumula, hindi sa ngawa at sa nguso. Buhay ba ang Ama? 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 Kaya, sa gawain ito, ang gusto lahat ng mga naglilingkod maging isang mabuting ehemplo, mabuting halimbawa, mabuting tagasunod, mabuting tagagawa, hindi masama na ehemplo, hindi masamang halimbawa, kundi mabuting ehemplo at halimbawa. Buhay ba ang Ama? Nang dahil tao lang naman, huwag kayong maghanap ng perfect. Huwag kayong humusga at humatol. Bakit ganun at ganyan? Kundi, kung may nakikita kayong hindi tama, sa halip na kayo'y magngangawa at ibalita ng ibalita upang ang kapwa ay masira, sa Diyos Amang dakila, kayo doon ay magsangguni at humarap kayong matwid. O kaya, kay Apo Kunching, ibulong mo sa hangin, narinig ni Kunching. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal po kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal po kayo. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kung tao lamang, di kayo paglilingkuran. At ang may pandinig, patuloy na nakaririnig. Ang may pandama, patuloy makakadama, sapagkat ang Ama ay buhay na buhay sa tuwina. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Huwag naman po kayong magagalit, ano? Sapagkat hindi naman din lahat ng pumupunta rito, mabubuti rin naman ang isip at damdamin. Paano kung ang nakatabi ng cups, kalabitin pala?
madali siyang nagpakalabit. Sa halip na bumabanal yung cups na kumalabit, lalo na namang na demonyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, maraming cups dito Mga cups, magtabi-tabi, maghawak-hawak ng kabay, wala nang hahawakan. Magtitismis, Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, para po yatang may chismis. Aba, bakit ako magsasabi sa inyo? Meron ba nga? Ay, may alam pala kayo, ako wala. Buhay ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyong lahat. Diyos ay buhay, Diyos ay dakila, Diyos ay walang kapantay, patay ang di mananalig na buhay. Buhay naman, paano niya nga kamta ng Diyos kung hindi niya buhayin ang pananampalataya? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Masama po ba yung binahagi? Nakasama po ba yung binahagi? Nakasama po yun sa ayaw gumusto. Pero nakabuti po yun sa tumatanggap. Ano po? Umiiwas lang tayo sa? Saan po tayo umiiwas? Saan po? Sa kasalanan. Yan ang dapat iwasan lagi. Yan ang dapat iwasan sa tuwina. Kung umiiwas ka, aba, ano pang lalapit sa'yo? Umiiwas ka na Pero kung ikaw ang tumutokso, aba, dapat layuan ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ayoko na. Sawa na ako. Ayoko nang maganap pa. Ang mga bulag ay di makakita. Ano po? Kaya nga pinatigil ko yung paghaplos Yun ang walang alaman tao. Aba, hindi ka nagpunta rito para magpasauna ba? Nagpunta ka rito para magpagaling, gumaling. Kung nagpapasauna ba't ka, humanap ka ng sauna ba? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapatan po tayo, sapagkat ang gawain ito'y hindi kalokohan at hindi nagpapaloko. Sapagkat ang Diyos ay di nagpapaloko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, nang nawala ang haplusan, aba, hindi rin naman nabago ang sitwasyon. Gumagaling din naman kahit walang haplusan, di ba ga? Walang naiba. Ang naiba'y haplusan. Subalit ang kagalingan, hindi naiba. Buhay ba ang Diyos? Kung ito po naman ay gagawin lang namang tagpuan ng mga naggustong magtagpuan, ay huwag na rin gawing tagpuan. Dahil lumalalim ang kasalanan. Tama po ba? May mali po ba sa sinabi ko? Ito po ay tagpuan sa Diyos. At ito po ay pakikipagtipan sa Diyos. Hindi po tagpuan ng mga masamang espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nasa mabuti ka bang espiritu? Alam mo ng Diyos ang tinutunguhan mo at alam mo ng Diyos ang nararamdaman mo. Ang Diyos ang nagahari. Ba't ginagawa mo pa yung hindi sa Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Simple lang po. Kayong mga lalaki, may anak ba kayong babae? Isipin mo, kung sa anak mo gawin ito, gusto mo ba? Gusto mo ba? Kung ayaw mo, wag mong gagawin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung mahal mo ang anak mo, haba, mag-isip-isip ka. Di ba ga? Yan ay sa tuwin ay paalala. Magalit matuwa kayo. Si Kunching, hindi sasabihin yan. Mahihiya sa inyo at matatakot siya. Ngunit ako, tamang-tama tumpak ang tinuturan ko. Bakit ako mahihiya sa inyo? Iniulat ko lang ang totoo. Mandinig man kayo kung may pandinig ay nakarinig. At kung wala ay hindi. May tenga kayo, di ba ga? Bingi ba kayo?
Hindi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag tumindig sa taas si Apo Kunching, kahit hindi umiikot ang mata niyan, abay nakikita ko yung dusog ng dusog. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ito'y dakong banal, hindi park. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi parking lot, hindi luneta. Taong salita iyan. Ito'y dakong banal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maganda na ang tapatan kaysa lihiman. At pagkatapos, para kang ahas na tumutokla. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan, pag humugot ng bulaklak, pinipigtas yung sariwa ng namimili ng maganda. Tama ba? Ngunit gaano man kagaganda ang pinili, bumilang ka ng ilang araw, may malalanta. At yung pinakamatibay sa bulaklak, yun ang natitira. Ikaw, gusto mo bang matira sa bulaklak? Gusto mo ba? Mahambing sa bulaklak na natirang matibay. Baka gusto mo yung naunang nalanta. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang wika nga ng Ama, pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwat, pagsasabi ng kahuwaran, pagkatapos ay walang saysay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Galit po ba kayo? Bakit ka nga magagalit katabi mo na may lalaki? Ano? Katabi mo'y babae. Ano? Di bali kung asawa mo. Di bali kung kapatid mo. Di bali kung anak mo. Ano? Pero kung hindi mo ka ano-ano, bay lumayo-layo ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ako, hangang-hanga ako dun sa mga lalaking pagkatapos. Hangang-hanga talaga ako sa mga lalaking sabi ng kamay, hindi maigalaw. Pero hindi ako mahanga dun sa mga parang may ginagaok, wala naman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Naku po ba't kaya gano'n? Nakakagalit siya nga po kunching na yan. Ba't gano'n ang sinasabi? Bay, magalit ka ba naman sa akin? Anong mawawala? Pero sa'yo sigurado meron. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Simple lamang. Ang nais ng Ama, makinig ka sa Kanya, sumunod ka pa. Hindi makinig ka lang at di ka susunod. Buhay ba ang Ama? Ang nais ng Ama, magpakatotoo ka dahil tapat siya at totoo siya. Kapag ginawa mo yan, makikinabang ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya nga, may dakong palengke, may dakong mall, may dakong sambahan, may dakong pasyalan, may dakong paliguan, may dakong pag-aaralan. Tama baga? Ngunit, pakatandaan nyo, hindi mo mailalagay ang sarili mo sa dakong kung saan ka nakakalagay at dapat ikalagay at dapat ilagay kung di mo pag-aaralan. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, nais niyo bang magsigaling? Nais niyong gumaling? Anong dapat unahin? Malinis na kaisipan, malinis na damdamin, mabuting pagtanggap, magaan sa loob, mabuting pag-iisip, mabuting kalooban, mabuting pagtanggap, mabuting anak. Sumainyo ang kapayapaan. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mababait po yung cups na yan. Huwag kayong matakot, mababait. Iga-guide nila kayo. Ano? Mga cups, totoo ba yun? Hindi ako mapapahiya, ano? Mababait yung mga cups na yan. Ano po? Mababait. Totoo yun. Tingnan nyo nga yung mga nasa labas na yan, o kababait, o. Di ba ga? Ang babait. Kaya nga po, cups sila eh. Ano nga ibig sabihin ng cups? Kristo Ama, pangungunay sa'yo. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya sino ang pinangungunan nila? Si Kristo at Ama. Tingnan nyo nga po kung nangunguna sa kanila. Caps, nangunguna ang Kristo at Ama. Salamat sa inyo. Mabuti kayo, nakatayo dyan at nakaupo diyan. Ano? Masarap ba dyan? Mababait po yung mga caps na yan. Huwag kayong matatakot dyan. Hindi kayo re-rape yan. Hindi po kayo babastusin, mga yan. Nakikita sila ng Ama. Ama, di ba? Nakikita mo sila. Kaya, pag may narinig po ako, ituro nyo ko sino. Ano, Caps? Turo nyo ko sino. Lilitisin natin. Sige. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, Eka. Hindi na ako pupunta ron. Ano nga?